Nagising ako sa aking narinig. Kinuha ko ang phone ko para malaman ng oras. 8:17 a.m. Tumigil ang ingay at pinilit ko ulit na ipikit ang aking mga mata. Hindi ko balak magising ng maaga ngayon. Unang araw ng summer vacation ko. Halos 1:30 a.m. na ako nakauwi. Galing sa year-end dinner kasama ang mga blackmates ko sa Friday Glorieta. Unti-unting nakatulog na ulit. At ngayon, naririnig ko na ang sarili kong hilik. Bumangon ako at umihit nagsipilyo. Bumaba ako at tumiretso sa kwarto nila dad. Naabutan ko ng patay na ang ilaw at nakaayos yung kama. Ma, pa, sigaw ko sa tahimik na bahay. Bigla kong naalala na beardless pala ngayon at may office na sila. Kinuha ko ang West Ice at lighter sa bag ko at lumabas sa garahe. Nagsindi ako ng yosi at umupo. Nakita ko ang salarin sa aking pagkagising. Isang delivery truck na nakaparada sa tapat ng bahay namin. Nakabukas pa ang makina nito habang ang mga tauhan ay busy sa paghahakot ng mga kahon at iba pang gamit pang bahay. May nakabili na pala ng bahay sa harapan. Nagfafa ko sa yosi ko at ipinatong to sa ashtray. Ako nga pala si Martin. Katatapos lang ng unang taon ko sa kolehiyo. Ang course ko ay Hotel and Restaurant Management. Hindi ako mahilig magluto at ayaw ko rin magtrabaho sa hotel. Pinili ang course ko na to kasi sabi nila madali daw at kaunti lang ang math. Well, so far, ganun na nga. Ang unang taon ko sa kolehiyo ay puro gimmick. Inom tuwing dismissal, bilyar sa Ortigas, tambay sa bahay ng barkada para maglaro ng PlayStation. At para sagutin ang tanong mo, oo, nasa Makati kami para salubungin ngayon ang bagong taon. Pinanunood ko ang truck na umaatras ng kaunti bago ito kumabig at tumandar pasulong. Naiwan sa gate ang isang babae na busy sa pagbabasa ng mga papeles. Nakasuot siya ng puting t-shirt at itim na short at nakasuot ng shades. Habang pinanunood ko siya, inabot ko ang yosi ko sa ashtray dahil hindi ako makatingin. Nahawakan ko ang parte na may sindi. Nagulat akong sabi. Napalingon ang babae sa akin at kumaway. Hi, good morning. Ako yung bagong lipat dyan. You must be Martin. Your mom and I were in the same sorority in college. Malakas na sabi niya. Good morning, ma'am. Sagot ko habang mabilis na inaalis ang apoy sa daliri ko. Ang sakit kasi noon, napaso sa akin. Lumapit siya sa gate namin at ngumiti. I'm Maggie San Jose. Tita Maggie. I just got here and already palpak ka agad yung movers. Okay lang ba if I use your phone? Next week pa kasi schedule ng PLDT. Sure thing. Let me get the key. Sa gate po. Agad akong pumasok at alam kong wala nang nakakakita sa akin. Kaya doon, para akong batang nagtatatalon at hinipan ang daliring napaso ng yosi. Kinuha ko kagad ang susi at lumabas uli ng garahe. Come in po, sabi ko habang tinatanggal ko ang kandado sa gate. Thank you. Pinatuloy ko siya at pinaupo muna sa sala. I'll just get the cordless, tita. Wait lang po. Thank you, Martin. Inabot ko ang telepono at umupo sa kitchen. Kumuha ko ng baso at nilagyan ng yelo. Nagbukas ako ng isang Coke in can at pinalagay sa baso. Binalot ko ito sa tissue mula sa pantry at ipinatong sa tray na bulaklakin. Bumalik ako sa sala at inilapag ang inumin sa living room sa harap ni Tita Maggie. Ngumiti siya at tinuloy ang pakikipag-usap sa telepono. Well, I guess may natutunan din ako sa course ko.
Hindi ko sinasadyang panoorin si Tita Maggie habang tila'y nakikipag-away ito sa kausap. Hindi siya yung type na matanda ng tignan. I'm guessing, since friend siya ni Mama, her age would be the same, mga 40 plus. May dimple siya sa cheek niya, parang Yula Valdez, na mababa ng 3 level. Mukhang fit pa din siya, maputi ang skin niya, at medyo malaki ang... Hay nako, nahinto ang mga iniisip ko nang biglang nagsalita si Tita. Ang hirap talaga to find a good service this day. Reklamo niya. Oh yeah, nasagot ko na lamang. So, Tin, you're in a college na daw? What are you taking up? HRM, Tita. Human Resources Management. Hotel and Restaurant Management, Tita. Hotel pala. Sorry, got used to HR kasi sa work. What year ka na ba? Merong something kay Tita na very charming. Yung hindi ka maiilang sa kanya. Ang dali niyang kausap. Hindi mahirap mahulog ang loob mo sa kanya. Anong year mo na? Ulit niya. Na-distract ako sa kanya. Last day of first year ko yesterday. So, second year na. When classes start in June. Nailang ako bigla. Sa tingin niya ng diretso. Hindi ko sinasadyang napatingin ako sa legs niya. Huy, pabirong sabi ni Tita Maggie. Namulang mukha ko at biglang napatayo. More coke, Tita? I'm good, Martin. Thank you. Natatawang sagot ni Tita. Tumayo siya at naglakad patungo sa garahe. Sumunod ako. Hindi ko na malaya na tinitignan ko ang kanyang pang-upo habang naglalakad. Pabam ako ng Yositin. Sure, Tita. Okay lang ba ang West Ice? Kumuha siya ng isang stick at itinaktak ito sa daliri niya bago nilagyan ng apoy mula sa kanyang labi. Hello? Brand ko din kaya ito? Sagot ni Tita bago nagbuga ng usok. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Cool na cool ang dating niya. Madaling kausap, mabait, maganda. Tapos, pareho pa kami ng brand ng Yossi. Wow talaga. Ang cool mo naman, Tita. Hindi ko mapigilang sabi ko sa sarili ko. Inikot niya ang mga mata niya at tumawa. Lalong nahulog ang loob ko. Tell you what, Martin. Nakalib ako sa work next week to fix my place. I'll be needing someone to help me to move and fix stuff sa house. Pwede ka ba? Don't say no kasi alam ko, bakasyon ka na. Also, isusumbong kita kay Emily na nagyoyosi ka kapag humindi ka. Natatawang sabi ni Tita Maggie. Sounds good, Tita. Wala naman po akong gagawin ngayong summer kaya okay lang po tumulong ako sa'yo. Natatawang sabi ko rin sa kanya. Good. I call your mom later para formal kitang maipaalam. Sabi ni Tita Maggie bago patayin ng Yossi sa ashtray. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Naramdaman ko ang kanyang malambot na katawan. I'll see you soon, okay? Pumikit ako at ninanamnam ang sandaling nakadikit siya sa akin. Yes, Tita. See you. Sagot ko pagkatapos ng aming yakap. Lumabas na siya ng gate at naglakad na patungo sa bahay niya. Naalala ko ang linya ni Clint Eastwood sa In the Line of Fire at sinabi ko to sa sarili ko. If she looks back, that means she's interested. Tumalikod siya at kumaway. Ngumiti ako at kumaway din. Pumasok na siya ng bahay. Nagsindi ako ng Yossi. Napatingin ako sa malayo habang binubuga ang usok at unti-unting nararamdaman ko na nagiinit ang aking buong katawan at dito nagsimula ang kwento na nangyari sa akin nung summer. Friday night,
Nagpasya si Mama na imbitahin si Tita Maggie over the dinner. Naganda siya ng baked chicken, mashed potatoes, and butter peas, corn and carrots. Wala si Dad dahil may meeting ito sa mga boss niya. So it was just me, Mom, and Mom's friend na si Tita Maggie. Wow, looks good. Ikaw ba gumawa nito, Martin? Tanong ni Tita Maggie. Si Mama po. Nahihiya akong sagot. What good in your course? Then kung hindi ka magluluto? Sabi ng nanay ko habang nagsasandok ng mashed potatoes. Give him time, Emily. Usually naman sa first year, wala pa silang ginagawang masyado. Right, Martin? Sagot ni Tita Maggie, sabay kindat sa akin. Ngumiti lang ako at sinimulan ko ng kumain. Tahimik lang ako most of the dinner unless may itinatanong sa akin. It was more of them reminiscing about their college life and thinking about plans for Tita's new house. Doon pumasok ang plano niya para sa akin. By the way, Ems, I told Martin na I'll be 1 week leave next week para mag-ayos sa house. You know, more stuff and all, nothing heavy, so if he's free, he can help me. Hay, salamat. Patawang sabi ni Mom. Ang tanong lang is, tutulong ba siya or nakaupo lang sa isang tabi? Nagtawa na ng magkaibigan at naramdaman ko na namula naman ang mukha ko. Si Martin pa. Gamitin natin ang laki ng katawan mo. Sayang yan. Medyo iba ang dating na mga sinabi ni Tita. Kaya parang may nabubuhay na init sa aking katawan. Gamitin natin ang laki ng katawan mo. Unang-una, hindi malaki ang katawan ko. Pangalawa, you thought na kagamitin niya ang katawan ko. Made me think na it wasn't connected sa paglilinis at pagbuhat ng mga gamit sa bahay. Nakatingin lang ako sa plato ko for the rest of the dinner. Napag-usapan na nila ang mga detalye sa aking pagtulong kay Tita Maggie. Around 9:30 p.m., tumayo na siya at nagpaalam. Sakto namang bumuhos ang malakas na ulan. That's my cue. Pabirong sabi ni Tita Maggie. Thanks so much for the food, Ems and Martin. Martin, ihatid mo nga ang Tita Mags mo sa home. Utos ni Mama. Naku, ano ba yan? Ang lapit-lapit. Tatakbuhin ko na lamang. Basta. Pilit ni Mommy. Martin, get an umbrella from the car and payungan mo si Tita. Tumayo na rin ako at lumabas papuntang garahe. Sumunod na din si Tita Maggie after niya makipagbeso kay Mama. Kinuha ko ang light green na Eastwood na payong at pinuksan to. Dahil hindi naman kalakihan ang payong, magkadikit kami ng katawan sa ilalim nito na naglalakad papunta sa bahay niya. Ramdam ko ang kanan ng kanyang iniingatang kayamanan na sumasayad sa kaliwang braso ko. Bumilis ang kaba ng puso ko. Oys, we're here na. That was fun. Thanks ha. Tumatawang sabi ni Tita Maggie. Sumilong ako sa porch niya habang iniikot ang payong. Napansin ko na may talsik ng ulan ang mukha ni Tita at basa rin ang kaliwang bahagi ng damit niya. No problem, Tita. I have an idea. You want dessert? Coffee? I know. Baka hindi ka na makatulog. Mapagalitan pa ako. I know. A glass of wine. Naku, Tita, it's fine. You don't have to bother. Emily, si Martin, naninigarilyo. Pabilong sigaw ni Tita sa bahay namin. Ano ka ba? It's fine. Let's go. Tumawa ko at sinara ko ang payong at isinandal ito sa pader. Tinanggal ko ang sandals ko at pumasok sa bahay niya.
Halos same size ang bahay ni Tita Maggie sa bahay namin. Mas mukha lang maluwang kasi karabihan pa ng gamit niya ay nasa loob ng mga box na nakaharela ng maayos sa may sala. Lumabas si Tita galing kusina na may 2 baso ng red wine. Inabot niya sa akin ng isa at ipinatong sa coffee table lang sa kanya. Sorry for the mess. Make me yourself comfortably. I'll just fix some stuff. Biling niya bago umalis papuntang kwarto. Umupo ako at uminom ng wine. Wala pa ako masyadong alam sa mga wine. Although may nagsabi sa akin, may bar class kami noon, 2nd or 3rd year pa. Sabi sa akin ng dad ko na paikot-ikutin ko ang alak sa bibig ko para minumumog. Tapos, aamuyin din. Hindi ko lang maalala kung ano ang uunahin ko. Sumandal ako at uminom ulit. Pinikit ko ang mga mata ko saglit. Biglang pumasok sa utak ko si Tita Maggie. Naalala ko ang basa niyang damit. Iniisip ko kung paano niya tatanggalin ang damit niya sa harap ko. Tapos, naka-block siya ng pantaas at pambabang panloob. Tapos, tatanggalin niya ang tali ng buhok niya. Tapos, I'm back. Sorry, I had to change. Medyo nabasa kasi ako ng kaunti. Bungad ni Tita Maggie galing sa kwarto. Nakasuot na siya ng maluwang na t-shirt at short na black. Napansin ko na medyo parang wala siyang suot na pantaas na panloob. Eto na naman, nagiinit na naman ang aking katawan. Pero umayos ako ng upo para hindi ito mahalata. Ang sarap ng wine, tita. Nasabi ko na lang, thanks. Gift sa akin yan last Christmas ng office mate ko. Nanliligaw yon. Iniisip niya siguro na magpa-impress sa akin. Kaya wine ang binigay. Sabi pa niya, as if naman, wait lang ha, sound trip tayo. Binuksan ng isang balikbayan boxes at naglabas ng isang tugtugin. Trust me, it's paradise. Wow, tita. Panalo yung sounds mo ah. Mabilis kong sabi. Hindi ko alam kung dahil to sa kapirasong wine na nainom ko. Ako pa. Ikaw ha. Joke lang. Narinig kong sabi niya. Umupo siya sa harap ko at kinuha ang glass wine sa table. Nag-isip siya at bahagyang sumimsim ng alak. So Martin, question time. May girlfriend ka na ba? Wow, we might need more wine, tita. Natatawang sabi ko sa kanya. Oh, I have a couple pa. Ano nga? Sinong girl mo now? Well, there was one. Becca? Rebecca? She's from another block. Pero may common friend kami. We got introduced and we got into talking. And yada yada, wala na. Next question please. Natatawang sabi ko sa kanya. Wow! Wow! Anong next question? Paliwanag nga please. Sabi ni tita habang pupunta sa kusina para kunin ang nakabukas na bote ng wine. Bumalik siya at itinutok ang bote sa akin. Inubos ko ang nasa wine glass ko at hinayaan ko siyang mag-refill. We went out a couple of times. Ayun nga, talk sa phone and text. In the end, sabi niya, we're probably better as friends. There, so still waiting for my first girlfriend. Nag-refill din si Tita Maggie ng wine sa baso niya at umupo. Uminom siya at dumiretso ng tingin sa mga mata ko. Akala ko matutunaw ako. So, you never had a girlfriend, Martin? Hahaha, nope. Never? Never. I see. Tahimik lang ang paligid, pero sa boses ni Leonardo DiCaprio na nagmumula sa tugtugin. Well, I don't have anyone now too. Umpisa ni Tita Maggie. Last serious boyfriend
was, ewan ko, 3 years ago pa. Si Chris, okay naman kami but in the end, hindi rin kami right for each other. Inubos ko ang wine ko at tumayo para kunin ang bote. Sakto naman, yumuko si tita para may damputin sa kapirasong papel sa sahig. Kitang-kita ko ang mapuputi niyang matatayog na kayamanan mula sa suot niyang t-shirt na maluwang. Eto na naman ang pakiramdam na parang mainit ang aking katawan. Tila hindi niya nakuha ang papel dahil nakadikit ang papel na to sa sahig. Napatagal ang titig ko sa kanya. Napansin yata niya na nakatayo ko sa bandang harapan niya at lumingon pataas. Una niyang napansin ang nagiinit na katawan ko na hindi maikakaila dahil may nagbabago sa katawan ko. Tumayo siyang bigla at pumunta sa stereo. Doon ko lang napansin, nakitang kita pala. Ang katunayan na ako ay nagiinit. Tumalikod ako at pilit inayos ang sarili. Pinindot ni Tita Maggie ang stop at pinalitan ng iba. Mas swabe ang kantang ipinalit ni Tita Maggie. Let's dance, Martin. Sure. Lumapit ako at nakisabay sa sayaw ni Tita Maggie. Kitang-kita ko ang malambot na katawan niya sa bawat kilos ng ginagawa niya. Inilapit pa niya ang sarili niya para mailagay niya ang mga kamay niya sa leeg ko. Ipinwesto ko naman ang kamay ko sa bewang niya. Naramdaman ko na medyo umiikot ang isipan ko. Nakapikit lang si tita at tuloy lang ang sayaw namin. Pareho kaming may tama ng wine na naiinom. Inilipat ko ang mukha ko sa kanyang muka at hinalikan ko siya. Hindi siya pumalag at hinalikan din ako. Tuloy pa rin ang tugtog pero ang sayaw namin natigil na. Dahan-dahan lang kaming naghalikan. Unti-unting nagbibigay laya si tita upang mahalikan ko siya ng gusto. Narinig ko ang mahina niyang pag-ingay. Naramdaman ko na naglakbay ang kamay niya sa aking katawan. Parang kuryenteng kumalat sa iba't ibang bahagi ng katawan ko. Hinahaplos niya ngayon ang aking pinakaiingatang kayamanan na tila nakaramdam ako ng panginginig ng katawan. Ang nginig palang galing sa vibrate ng phone ko. May nag-text sa akin. Napansin din to ni Tita Maggie at tinanggal ang kamay niya sa akin. Tumalikod siya at pumunta sa stereo. Kinuha ko ang phone ko sa bulsa ko at binasa ko ang message. Tin, Dad call. He's near na. Open the gate for him. Thanks. Parang sinuntok ako ng malakas para mawala ang tama ko. Everything's good? Tanong ni Tita Maggie. Yeah. Malapit na raw si Dad. So I need to open the gate. I think I have to go na. Sorry. It's fine. Don't say sorry. I'll guess I'll see you on Monday na lang. Mga 9 a.m. It's fine. If you're awake na by that time. Okay. Sorry. Bigla akong nahiya sa nangyari at bumalik sa sopa para kunin ang wine glass ko. Stop saying sorry, no? It's cool. Leave the glass na. Ako nang magliligpit. Natatawang sabi ni Tita Maggie. Okay, thanks tita. See you on Monday. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Ramdam ko pa rin ang nagiinit niyang katawan. Hinalikan niya ako sa cheek. See you on Monday, Martin. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Nasa kautak ko lang yung mga bagay na naganap at magaganap pa lang sana. Hinaplos ko ang sarili ko. Ipinigit ko ang mga mata ko at ini-imagine si Tita Maggie. Parang yung ginagawa niya habang nakatayo kami. Naalala ko ang matayog niyang kayamanan at ang kanyang mapupulang labi. Tumayo ako
at nagpunta sa CR. Doon, inilabas ko ang init ng aking katawan. Tumingin ako sa salamin, particular sa aking mga labi, at tila nalalasahan ko pa ang lasa ng labi ni Tita Maggie.